Yes, Lord. We praise you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We magnify your name, Father. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, Holy Spirit. We honor you, Father. We honor you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. We magnify your name, Father. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, Holy Spirit. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Amang banal, sa pangalan ni Jesus, patuloy na po namin niluluwalhati, dinadakila, pinararangalan, patuloy na po namin sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. At tuloy nga po, ikaw ang Diyos na kahanga-hanga at kamangha-mangha. Diyos na may lalang ng langit at lupa at lahat ng bagay sa mundong ito. Ikaw ang Diyos na mapagbigay, mapagpatawad, mapagkalinga, Diyos na may bigin sa mabuti. Minsan pa, anumang pagkukulang po namin, pagkakamali, pagkakasala, patawagin po kami. Ikaw may sabi, sino mang lumalapit sa iyo ay hindi mo itataboy. Kaya sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa kapatawaran. Salamat po sa biyaya. Maraming pong salamat sa iyong pagkilos at paggawa. Mula pa ng una na kami po'y mag-start sa gawain ito, hanggang sa matapos, O Diyos, ay patuloy namin tatamasahin ang iyong magandang loob sa pangalan ni Jesus. Kaya amin ang pong inaangkin ang 100% ng tugon at sagot sa aming mga dasal at panalangin, kalisabay ng lahat ng mabuting bagay na ipinagdaloob na po sa aming buhay. To God be all the glory in Jesus' mighty and powerful name. We pray, and everybody say, Amen. Hallelujah. Po tayo po makakaupo. Umayos po tayo ng ating pagpupo, yung hindi po tayo ng slouch o yung parang tayo po namamahinga. Ayan, purihin ng Panginoon. Good morning! Praise the Lord. Tayo pong lahat ay napapanood sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga bansa na naabot po ng programang ito. Kamayan mo nga yung katabi mo, meron ng kaloob na ibinigay sa iyo ang Diyos. Sabihin mo. Okay? Lahat po tayo ay pinagkalooban na ng charism o charism ng Panginoon. Can you say amen? Kaya nga, napakabuti po ng Diyos sa ating po mga kinalakay mula po sa mga spiritual na bagay na ating pong natanggap mula pa nung una at patuloy na ating matatanggap hanggang ngayon sa pangalan ni Jesus. Ano po sagot natin? Amen! Purihin ng Panginoon. Ang aking pong subject matter ay tatlong bagay o tatlong topics o tatlong spiritual gifts. Ito po ay patungkol sa faith, patungkol sa healing, patungkol po sa miracles. Okay? So yung mga cellphone po muna ninyo ay paki-turn off lang po at please lang po makinig tayo mabuti ha. Purihin ng Panginoon. Lalo-lalo po yung mga kabataang narito. Purihin po ang Panginoon kasi pinagpala po tayo na tayo po'y kompletong pinagkalooban ng Diyos. Ha? Ng mga kabataan. At the same time, tayo po mga elders na patuloy din pong dumadalo sa gawain ito. May nasa amen? Kaloob. Pagsabi lang sa kaloob. O pagsabi mo sa katabi mo. Kaloob ka ng Diyos sa akin. Hallelujah. Tama po ba yun? Tayo pong lahat ay kaloob ng Diyos sa isa't isa. Kaya dapat po marunong din tayo magpala sa ating mong kapwa sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Amen. Sa tuwing magkakaroon po tayo ng malaking gawain, o siya
magkakaroon po tayo ng malaking gawain, lagi pong naka-hospital ang aking kapatid. Nakakahalata po ako eh. Sa tuwing meron tayong malaking gawain, yung kapatid kong lalaki, lagi pong pinapasok sa hospital. Noong mga nagdaang panahon, ganoon din po nangyari. Noong Huwebes, uri ng Panginoon, ganoon na naman ang nangyari. Praise the Lord. Galing po ako sa Cubao, sa Gateway Mall, kasi meron po akong gustong bilhin ng time na yun. Pag-uwi ko po ng bahay, yung nanay ko po ay bigla na lang pumatakbo sa kwarto ko. Sa may hagdan, sumisigaw siya. Pero yung tone ng boses niya ay mahina at nag-aalala. Alam ko na po eh. Pag gano'n ang tono ng boses ng aking nanay, alam ko na eh. Kasi pag tumatawag sa akin yan, malakas ang boses niya, at tatawagin niya lang ako pagka kakain na kami. Pero nung Huwebes ng gabi, yung boses niya ay, sabi ko nga po sa inyo, may pag-aalala. Kaya alam ko na po, nung tinatawag niya ako, ay meron na namang hindi magandang nangyayari. Yung pala kong kapatid ko, ay umaga pa lang, may dinaramdam na sa kanyang tiyan, yung pananakit na kanyang tiyan. Hindi naman po siya nagsasabi sa amin mula nung umaga, maliban kay nanay na siya nakakaalam nito, hindi po siya nagsasalita eh. Siguro nahihiya po siya sa amin lahat. Marahil ang tingin niya sa sarili niya ay siya nagiging kabigatan sa aming family. Hanggang sa inabot na po ng gabi, nung tinawag ako ng nanay ko, namumudla na po yung labi niya eh. Tapos, hindi na po siya makatayo sa sobrang pagkahilo. Nung pinaupo ko siya, purihin ng Panginoon, may lumabas po, sorry to say this, may lumabas pong suka ng dugo, tapos dali-dali po akong lumabas, kinuha ko po yung balde. Napakaraming suka ng dugo ang kanyang nilabas. Napakarami. Purihin ng Panginoon. Nag-alala po yung nanay ko na takot po siya. Ako naman po ay kalmado rin lang. At sabi ng aking inadalhin na siya sa hospital. So, yun nga po, nag-decide kami na dinala po namin sa hospital at humingi po ako ng panalangin sa mga kapwa po lingkod ng Diyos para po may pag-pray siya. May pag-pray po kami sa pangalan ni Jesus. Kasi sabi ko nga po sa inyo, sa tuwing meron tayong malaking gawain, siya parati ang dinadala sa hospital. Hanggang ngayon po ay nandun pa rin po siya. Yung mga kapatid ko po ay nandun din para bantayan po siya. At kulang pa po yung dugo. Ewan ko kay Evelyn kung nasalinan na ulit siya ng dugo. Hindi pa rin. Kasi nung nakaraan, nung nasa Nulay pa po, nasalinan siya ng isa. Ngayon, sasalinan naman siya ulit. Kasi kulang na kulang pa rin po yung dugo niya. Masyado pong mababa yung kanyang hemoglobin. Purihin ng Panginoon. Bakit ko po ito na-share sa inyo? Yung topic ko po tungkol sa faith, healing, miracles Kami po ang unang sinubukan. Nagkakaindihan po. I personally, tinest ako tungkol sa subject matter na ito kasi experience itong nangyayari sa family po namin. Ito yung karanasang hindi lang po narinig, hindi lang po sinabi ng iba, kundi kitang-kita ko po mismo yung naranasan niyang sakit o karamdaman. Nagkakaintindihan po? But I hope and I pray na katulad ng ginawa ng Diyos ng marami sa inyong lahat na pinagaling, nananalig din po ako ng aking kapatid ay minsan pang pagagalingin ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, pag-ugo ni Jesus sa Nazareth, may you say, Amen. So handa na po ba kayo na malaman natin yung unang-unang talakayan natin tungkol po sa pananampalataya, tungkol sa pananalig. Lahat ng sasabihin mo, lahat ng iisipin mo, by faith, lahat ng gagawin mo, by faith. Can you say amen? Amen. Lahat ng mangyayari dito na magpaparanas ang Diyos ng kanyang kabutihan sa ating buhay, it is only by faith para matanggap natin ang mga mabubuting bagay na ito sa pangalan ni Jesus.
Parang bitin na bitin yung palakpak kasi nagawin ka. Okay? Maganda yung mga illustration pinapakita sa atin ng Diyos. Sa lahat po ng mga nagbigay ng panayam. Siyempre, sa lahat ng mga ginagawa. Sabihin mo nga sa tabi mo, i-activate mo yung faith mo. I-activate natin ha. Handa mo ba kayo, mga magulang, mga kapatid? It is only by faith na tayong lahat ay narito. Kanina, medyo iba yung timpla ng aking ng aking heart, ng aking isip kasi wala pa yung mga kabataan na pinapupuntan ni Lord dito. Purihin ng Panginoon. Antabay ako ng antabay sa kanilang lahat. Pero humupa po yan, purihin ng Panginoon, nung isa-isa ko nang makita sila. Kayong lahat, sa madalit sabi, sa pangalan ni Jesus. Diba? Tama po? Purihin ng Panginoon. Sabi mo nga sa tabi mo, humuhupa pala ang lahat ng negativity sa buhay. Sabi mo, nagdidecrease lahat yan eh. Nagdidecrease lahat yan para yung Panginoong Jesus ang siyang mag-increase sa ating lahat. Can you say amen? Mag-increase ang Panginoon sa ating lahat. In what manner? By faith. Tama? Ayon sa ating pananalig, ayon sa ating pananampalataya, o paniniwala sa Diyos. Open your Bible. 1 Corinthians 12:9-10, Brother Elmer. Pakibasa. Sa iba'y ang pananampalataya, sa gayon din espiritu. Sa iba'y ang pananampalataya, sa iba'y ang what? Sa gayon din espiritu. Sa gayon din espiritu. Tuloy. At sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling, sa iisang espiritu. At sa iba'y mga paggawa ng mga himala, at iba'y hula, at iba'y pagkilala sa espiritu, at sa iba'y iba't ibang ibika, at iba'y pagpapaliwanag ng mga wika. Lahat po ng tinalakay kanina, ay po nating lahat sa pangalan ni Jesus. Ano po sagot natin? Amen. Sabihin sa tabi mo, mahalagang taglayin mo ito sa pangalan ni Jesus. Basa pa tayo ng talata. Brother Elmer, 1 Timothy 4:7. Ano sabi niyan? Datapwat itakbil mo ang mga kathang masama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. Hindi mag-ooperate, hindi mag-activate, hindi magmamanifest ang faith natin kay Lord kung magpapatuloy ang gawang masama sa ating buhay. Nagkakaintindihan po? Kaya kinakailangan itakwil o pinatatakwil po ng Diyos sa sulat po ni Paul kay Timothy para pumasok po yung kabanalan. Pumasok yung righteousness o holiness sa buhay po natin. Again, it is only by faith na maranasan natin o matanggap natin ang kabanalan o katwiran ng Panginoon. Can you say amen? Amen. It is only by faith at sa patuloy nating pagsunod sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Ano po sagot natin? Amen. Huling talata, Hebrew 11 verse 1, Brother Elmer. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Now faith, sabi dyan, di ba? Nasabi ko po sa inyo nakaraang Sabado, faith is now. Faith is now. Ngayon ang pananampalataya. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan, kundi ngayon. Can you say amen? Amen. So what is faith? Binasa po ng ating kapatid. Ang kahulugan ng pananampalataya. Lahat po ng mga taong ginamit po ng Diyos sa Hebrew 11 ay mga heroes of faith, heroes of the Bible. Amen?
Lahat po sila. Listen to this, my brothers and sisters in Christ. Hebrew 11, verse 1 to the following gives an account of God's men from the Old Testament who are recognized as heroes of faith as a result of their obedience. Kanino sila sumunod? Kanino sila sumunod? Sa Diyos. Amen? Nang dahil po sa kanilang pananampalataya. So anong dapat nating malaman tungkol dito? Tungkol sa mga bagay dito na ating tatalakayin patungkol sa pananampalataya. Sabihin mo nga sa tabi mo, meron ka bang pananampalataya sa Diyos? Meron po ba? Lahat po tayo? Kailangan lahat tayo purihin ng Panginoon. So number 1 na spiritual lessons o truths to ponder para po yung faith natin ma-activate, mag-manifest sa buhay po ng bawat isa. Basa! Number 1, faith is always initiated by God. Faith is always initiated by God. Ang initiator, ang originator, ang source, ang giver nitong talakayan natin ito ay ang Diyos. Tama po? Amen. Hindi ito galing sa kanino paman. Hindi ito galing sa isa't isa. Narito sa atin. Ngayong gabi, Sister Del, hindi, iba yung totoo ni Tita R. Iba yun, pray lang. Basta kay Tita R, iba yun, pray lang. Yung dalawa, pinagaling. At yung miyembro ng family nila, nakaranas ng kagalingan, by faith po yan eh. Pero yung kay Tita R na nangyari sa buhay nila, by faith din yun. Purihin ang Panginoon Diyos. At lahat ng mangyayari sa gabi ito, natatanggap ng kaloob ng pananampalataya, asahan mo, ito ay galing sa Diyos na buhay na siyang nadaloy sa isa sa pangalan ni Jesus. Tama? Dahil na kaloob ay pawang buhat sa itaas. Hallelujah. Na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anumang pag-iiba. Ayan. Lahat ng mabuting kaloob galing sa Diyos. Yung mga kaloob na itinuro, ipinangaral kanina ng mga kapatid nating natuturot nangangaral. Lahat yan. Kasama na yung mga tatalakayin natin hanggang ngayon. Yan ay kaloob. Ito ay biyayang bigay sa atin ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Tama po? Kaya walang may dadakilan sino man sa atin na hindi po tayo tatanggap ng kaloob na ito. Kasi buhat pa man nung tayo'y makakilala sa Panginoon at hanggang ngayon patuloy tayo nagsaserve kay Lord, ginagawa natin ito nang dahil sa pananalig natin sa Kanya. Kasi hindi tayo kalulugdan ng Diyos kung wala tayong pananalig. Tama po? Hebrew 11 verse 6, Brother Elmer. Hindi malulugod ang Diyos pag wala kang faith sa Kanya. Kung nangyari sa buhay ni Tita Ella, nangyari sa buhay ni Ate Adel, nangyari sa buhay ni Tita R, nangyari sa buhay ng lahat ng nagtok ngayong araw na ito, siya rin mangyayari sa inyong lahat at sa lahat ng mga nanonood sa live stream ito sa pangalan ni Jesus. Tama po? Amen. Basa. At kung walang pananalig sa mga kanya'y nagsisihanap. It is impossible to please God without faith. Napaka-imposible na malugod ang Diyos sa atin kung wala tayong pananalig sa Kanya. Pumunta ka dito dahil naniniwala kung may faith ka sa Panginoon. Yung kapatid ko, kaya patuloy siyang
dumadalo sa gawain, bagamat meron din siyang nararamdaman, dahil din po yan sa pananalig niya sa Diyos, sa pangalan ni Jesus. Dahil pa rin sa faith niya kay Lord. At salamat sa Diyos, dahil ngayong gabi ito, hulihin ng Panginoon, uuwi ka na dala-dala mo ang biyayang bigay sa iyo ng Diyos sa pangalan niya. Hallelujah! Can you say Amen? 2 Peter 3:18, Brother Elmer. Kalwalatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Ano sabi dyan? Datapwat magsilago kayo sa biyaya. Ano kaya ng biyaya? Kasi kaloob yan, di ba? Ama? Kasi yung tinatalakay natin ay parte ng biyaya po ng Diyos para sa ating lahat. Tama po? O mamaya natin i-elaborate dyan. Ginamit ko lang yan para makita po at ipakita sa inyo, hallelujah, itong kagandahang loob ng Diyos na ating tinatamasa hanggang ngayon. Nung dinala namin sa hospital ang aking kapatid, hindi na ako nagdalawang isip na mag-preach at mag-talk kasi subok mo na si Lord. Tama po? Subok na natin ang Diyos. Kahit paulit-ulit pa siyang na confine sa hospital, pag merong malaking gawain, ang GIU at New Life, patuloy din po ako, kaming lahat, tayong lahat, na ibabahagi ang biyaya o kabutihan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? So naniniwala ka na ba na meron ka ng tinanggap sa Panginoon? Nag-offering na ba yung faith mo? Nararanasan mo na ba yung activation ng iyong pananalig? Na marahil nung una ay medyo Luke 17 verse 5 ng mga alagad, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Ano ginawa ni Lord? Nagbigay siya ng illustration patungkol sa butil ng isang mustasa. Ang ibig sabihin po nito, doon sa maliit na butil ng mustasang yaon, just a small faith. Sino mag-activate? Sino mag-operate? Para mag-manifest ito? Ang Diyos. Amen? Itaas mo kamay mo at sabihin mo, Lord, salamat na sa gabing ito, dinagdagan mo na minsan pa ang aming pananalig. Ano sagot natin? Papurihan natin ang Panginoon. Hallelujah! Pakalawa, basa. Christian. Wala kasi yung hinahanap ni Christian. Wala. Kaya wala sa inspirasyon. Tama? Nung sinabihan ko itong mga magtotok na ito, purihin ng Panginoon, merong sa kanila sabi, kinakabahan po kami, ninervyos po kami. Merong isa sa kanila sabi, ako po'y umiiyak. Sabi na sa akin, purihin ng Panginoon, abot-abot yung kanyang dasal, yung kanyang panalangin. Pero tignan niyo po, sa biyaya naman ni Lord, nakatayo po silang lahat sa pangalan ni Jesus. Oo, nakatayo. Ang relax sila. Calm. Ang doon sa kapatid ko. Katay ba kailangan, Bilet? Katay? Kahit hindi daw. Kahit hindi daw. Kahit hindi katay. Panginoon ang Panginoon. Kahit hindi katay. So yun ang aming pananalig, yun ang aming pananampalataya. Hindi papayag ng Diyos na yung mga naglilingkod sa Kanya, hallelujah, ay mapapahiya, ay mabibigo. Kasi sabi ng Bible yung lahat ng nagsisampalataya. Kaya ikaw na
ikaw na nakinig ng mabuting balita, hindi masasayang yung lugar na pinuntahan mo. Kasama ka na dyan, Brother Alan, ulit ng Panginoon. Kasama na kayong lahat dyan, mga magulang at mga kapatid. Hindi po kayo mga nanonood sa live stream. Kasama na po kayo dyan. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Walang bagay na maitadahilan ng sino man sa atin na itong faith natin na ating tinatalakay o itong subject matter patungkol sa faith na ating tinatalakay, kapatid, walang sayang sa pagpunta mo ito. Wala. Ano nakita mo sa mga batang ito, brother at sister Lumen? Ano nakita mo sa kanila? Bakit hanggang ngayon sa kabila ng lahat ng mga sabihin natin medyo ang iba sa kanila ay occultist. Purihin ng Panginoon. Marami kaming nakita. Kung gaano karami ang nakita namin o nakita ko sa kabutihan ng mga batang New Life, in the same manner, siya rin nakita ko at nawa makita nyo rin. Kung ano ginawa sa batang New Life, siya rin gagawin sa mga batang payatas at sa lahat ng mga bataan na ito. Sa pangalan ni Jesus, hindi namin iahagis ang tuwalya para sabihin namin loser ang leadership ng Jill at New Life. Hindi po. Dahil naniniwala ko. At ito ang dapat talaga nating pinaniniwalaan. Na lahat ng bagay na mabuti at mainam para sa atin ay ibibigay at ipagkakaloob ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? Pero kailangan, sabihin sa tabi mo, kailangan kikilos ka rin. Di ba? Huwag na natin pahabain pa. James chapter 2, Brother Elmer. James chapter 2, 17 to 26. Huwag na natin basahin yung James chapter 1. Gayun din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Ang pananampalataya walang kalakip na gawa ay patay. Faith without works, faith without action is dead. The mere fact na ikaw ay kumilos, the mere fact na ikaw ay nag-decide na pumunta rito, hindi ngayon, kanina pa lang, yung pagpunta mo, habang ikaw ay nasa jeep, nasa bus, habang ikaw ay nasa sasakyan, purihin ng Panginoon, nagpapala na ang Diyos sa inyong lahat. Hallelujah! Ganun din sa mga nanonood sa akin sa live stream, sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Amen! Kailangan, sabihin mo ulit sa tabi mo, kailangan kikilos ka. Ha? Tama po? Kikilos tayo. Kasi patay ang pananampalataya pag walang pagkilos o paggawa. Tuloy mo, Brother Elmer. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, hiwalay sa mga gawa. At ako, sa pananampalataya ng aking mga gawa, at sa pamamagitan ng aking mga gawa, ipapakita ko ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipanghi. Datapwat ibig mo bagang maalaman? O taong walang kabuluhan na ang pananampalataya ng walang mga gawa ay baong? Yeah. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap ay sakdal ang pananampalataya. At natutupad ang kasulatan na nagsasabi, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ikaw ay ibilang ng katuwiran sa Kanya. At siya tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa ay inaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At gayon din naman, hindi baga si Rahab na patututot ay patutot? Hanggang 26 lang. Sige, tuloy.
Napatuto kay inaling ganap sa pamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo sa kanyang pinagpadaanan. Sila ng ibang daan, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa. May repetitious principle eh. May prinsipyo ng pag-uulit. Ano yung prinsipyo ng pag-uulit? Yung pananampalatayang walang kalakip. Eh wala pong mangyayari. Nagkakaintindihan po? Nagkakaintindihan po? Kaya kailangan, ulitin mo ulit sa tabi mo, gagawa ka, kikilos ka. Ha? Gaya ng aking kapatid ulit. Siya po ay cancer patient. Pero gumagawa po siya eh. Sa aming tahanan, siya ang nagluluto ng sarili niyang pagkain, siya ang nagbe-blender, siya ang naglalaba. Pag sinisipak pa yan, pati pagpugas ng plato, purihin ng Panginoon, hugasan niya. Kumikilos pa rin po siya eh. Gumagawa pa rin po siya eh. Sa kabila ng nararanasan niya sa kanyang katawan. Dahil po sa pangalan ng Jesus. Can you say amen? Pangatlo, basa. By faith, we need a positive disposition beyond circumstances. By faith, we need a positive disposition beyond circumstances. Sa pamagitan ng ating pananalig, pananampalataya, kailangan natin ng positibong disposisyon sa kabila ng mga sirkumstansya o pagsubok o problemang nangyayari sa ating buhay. Can you say amen? Pero ngayon, babaguhin ko na yung aking disposisyon. Sa Lunes, okay na. Okay na, Panginoon. Okay na. Alam din eh. Alam mo yung tatlo kayo na, nininervyos. Sister Nimay, Sister Lady, si Liit, nininervyos silang lahat. Tingin ang Panginoon. Kasi, bantay ako ng bantay. Kala ko ba malapit na? Sabi nila, oo, malapit na. Ay, nasaan? Yung pala naligaw, purihin ang Panginoon. Naligaw sila, pito sila, naligaw. Ha? Yung jeep ang naligaw, anak. Purihin ang Panginoon. Kaya yung positibong disposition ko kanina, medyo naging negatibo. Sabi ko, Brother Helen, pray mo nga ako, anak. Mainit ang ulo ko, pray mo. Humingi ako ng panalangin sa kanya. Nilapitan niya ako, nagpapapray ako eh. O, kasi, pati nga si Pia, nadamay, sabi ko, may ako na dumating. Pray ang Panginoon. Nadamay si Pia. Pray ang Panginoon. Sabi ko, nasa yung nanay mo? Wala pa, pray ang Panginoon. Ako po gusto ko lang maging transparent para ipakita yung negative disposition kanina na ngayon eh napalitan na ng positibong disposition. Muli, kaya sa Lunes, okay na sa Lunes. Ako tayo pero di ba wala pa sila pray ng Panginoon? Almado lang sila. Ako yung medyo nega na kanina. Ay, pa ako hindi mapakalit. Pray ng Panginoon. Hallelujah. But again, salamat kay Lord. Salamat sa inyo talaga. Dumating na yung lahat. Ang puro ng Panginoon. Salamat sa inyo. Amen? Salamat talaga. At least, pinupad nila yung kanilang pangako sa likod ni Lord. Sabi niya, Matarelli, marami kami sa Lunes. Marami nga sila. Bakit? 13 silang kabataan eh, na nakarating dito. Ngayon na dito, sa pangalan ng Diyos. 13. May kasama pa si Sisyano. May punta dito sa Sabado. Si Sisyano, pulay ng Panginoon, lagi naman mga atin ko eh. Kasi by faith, tatanggap yan ng etneb. Pulay ng Panginoon. Maraming etneb ang tinatanggap niyan by faith. Pulay ng Panginoon. Etneb. Ano yung etneb? 20. Maraming 20 ang tinatanggap si Sisyano. Yung Sabado, sa pulay ng Lord, kaya nandito yan. Hallelujah. Sa kabila ng mga problemang nangyayari sa pamilya nila Sisyano, nandito ang mga bata ko. Si Ate Aida, sa kabila ng problema niya, sa mga apo niya,
nagpapatuloy pa rin siya kapag ilingkod sa Diyos sa pangalan ng Diyos. Yan yung sinasabi ng posibleng disposisyon, di ba? Tama po? O, pagsasakay mo. Yang nangyayari sa'yo, nangyayari sa'yo, ay magdulot ng positibong disposisyon. Tama? Dati, nung hinawakan ni Brother Robert ang kamay mo, Dati Arnold, Kuya Arnold, hindi si Brother Robert ang humawak sa'yo, si Jesus ang humawak sa'yo. Sa kabila ng mga sirkumstansyang nangyayari sa katawan mo sa pangalan ni Jesus. O hindi ko na share kung anong nararamdaman ni Kuya sa kanyang katawan. But again, naniniwala ako, solve na yan, Kuya Arnold. Pinalakas ka na ng Panginoon, Kuya Arnold. Pinalakas ka na ng Panginoon, Kuya Arnold. Ay, may patotoo mo eh. Sa harapan ni Brother Robert eh. Ano sabi niya, Brother Robert? Nung hinawakan yung kamay niya, iba yung naramdaman mo. Sabi mo, Kuya, manifestation. Ginamit lang ni Brother Robert. Si Lord, anong paranas ng ibang pangkaramihan sa katawan mo? Sa pangalan ng Jesus. Sa kabila nangyayari sa kanya. Surihin ng Panginoon. Kaya sumisigaw yung asawa mo kanina. Si Ate Julie. Ano yung sinisigaw mo, Ate Julie? May rayuma. Surihin ng Panginoon. Wala ka ng rayuma. Wala na. Pinagaling na ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Ngayon pa man. Kanina pa lang, ha? Nag-offering na. Nakagalingan si Lord sa iyo. Asawa niya si Ate Julie. Purihin ng Panginoon. Tama po. Buti na lang, hindi tayo masyado nadidistract sa mga bata. Purihin ng Panginoon. Kasi kung distracted tayo sa mga bata, purihin ng Panginoon, nakawala sa iyo. Hallelujah. Maaaring maging nega ang disposisyon ng mga nagtotok dito kanina. But again, mga batang yan ay mahal ni Lord, ha? Hindi natin pwede sila maglang, ha? Tama po, mahal sila ni Lord. Amen? Anong sabi ni Brother Robert kanina? Sabi, i-let go na. Ano ba yung ginamit mong word? Bitiwan na ang baso. Biglang sinabi ko kay Liet, Liet, bitiwan mo yung asawa mo. Tuloy ang Panginoon. Tawan-tawa si Liet. Tawan-tawa si Liet. Tuloy ng Panginoon. Tawan-tawa si Liet. Tuloy ng Panginoon. Tapos sabi ko rin kay Levi, sa naman, namanig ka. Sabi ko kay Levi, Levi, may pinabibitiwan sa'yo. Bitawan mo na rin si Palano. Bitawan mo na si Palano. Bitawan. Tuloy ng Panginoon. Hindi naman ito pinabibitiwan eh. Anyway, purihin ang Panginoon. Sabi ni Sister Romaine sa kanyang pamangkin, maririnig ng mga nanonood, hindi na pwedeng yung record. Sabi, ang pangit ko ni Panyo, hindi na makakakuha ng gaya ni Levi. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi, talagang kaloob sila ng Diyos sa isa't isa. Alam niyo ba ako nagpakilala sa pamangkin ni Sister Romaine kay Levi? Kasi in-approach ako, sabi, Kuya Levi, pakilala mo ako. Si Panyot. Ay, purihin ang Panginoon. Ikaw ba pala ang patay na pasaya kay Panyot? Hallelujah. Purihin ang pamangkin, purihin ang Panginoon. Nuknukan ang gopungan. Hallelujah. Praise the Lord. Alam nyo, hindi madali itong purihin ng Panginoon. Nararanasan ng kapatid natin si Sister Liet, purihin ng Panginoon. Hindi madali. Praise the Lord. Kasi nung Sabado, nagpa-pray over sa akin yan. Nagpa-pray over sa akin, nilapitan ako. Yung pala, mayroong pagsubok, may problema, si Liet. Sabi niyo, okay lang, Liet? Okay lang. Sabi niya, medyo malina lang. Sabi niya, Brother Eddie, pwede mo ba akong ipag-pray?
Handa ka ba? Handa ka ba? Sabi sa akin, handa ka ba? Iwan. Pagkain ng Panginoon. Pero pinapray ko talaga siya. Pinapray ko talaga siya. Kasi, parehas pangit anong asawa nila. Yo! Hindi, mas gwapo lang yung asawa nila kaysa sa pamangkin mo. Nang konti. Pagkain ng Panginoon Diyos. Sige, tuloy natin. Tuloy natin ha. Sabi sa Panginoon, di ba may problema ka? Sabi mo, di ba may problema ka? Pagka-positibo ang pagtanggap natin. O pagka-positibo ang pagtanggap natin, sabi ng Matthew 21 to 22, Brother Elmer, basa. Ang lahat ng mga bagay na inyong hihingi sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Whatever you ask for in prayer, believe. Sige, pagkumparahin natin yung asawa ni Liam sa kasi Panyot ha, pagkumparahin natin ha. Buhay ng Panginoon. Buhay ng Diyos. Kung ako'y naasawa, pipiliin ko. Ang pipiliin ko ay isang pokpok siya, pokpok ako, pokpuman kami, pokpuman kami. Karpintero si Panyot eh. Hanggang kayo na bahala dyan. Kilit, ganito. Itaas mo ang baba eh. Taas mo. Kung ako'y kaasawa, pipiliin ko. Ang pipiliin ko ay isang sabon. Sabong siya, sabong ako, magsabungan kami, magsabungan kami. Yun ang problema ni Liam. Yun ang problema ni Liam. Yung manok ang hinihimas ng mister niya. Hindi ng Panginoon. Yun ang problema. Gusto niyang maalis, makalaya. Sabi ko sa kanya, nasa ba yung mister mo? Pinalayas ko na, brother. Pinalayas niya pala. Pero nung isang araw, bumalik din sa kanya. Uy, ng Panginoon. Si Ate Stella, galit na galit. Sabi ko, huwag din ka galit. Kinanda na naman eh. Pinalayas na nga ng anak ko. Bumalik eh. Uy, ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, pumunta ka doon. Yakapin mo yung manunggang mo. Ayaw mo nang gawin. Yung pala, ang gusto nang yakapin ay si Kuya Anday sa pangalan ng Jesus. Hallelujah! Nagsasaya tayo nagsasaya tayo kasi lahat tayo merong dinaramdam sa buhay. Lahat naman tayo dito. Malagay, naniniwala ko, tinugod kaya ng Panginoon, solve na ang problema mo, biniyayaan ka na ng Diyos. Biniyayaan ka na ng Diyos, tumanggap ka na. Yan ang mga isang daang biyaya. Yan ang sa Diyos, sa pangalan ng Diyos, ha? Tama? Basta gandahan lang ang disposisyon sa buhay, gandahan ang pananaw, o persepsyon sa buhay, matatanggap mo ang mabuting bagay na ito. Tama, anak? Amen? Naniniwala ba kayo? Ano pangalan mo, brother? Tayo mo, brother, ikaw. Yung may face mask, saka yung walang face mask. Ay, yung dalawa na akay ni Shane. Yan, mga bagong akay yan, Sister Shane. Ano pangalan mo, brother? Adonis. Pakitanggal yung face mask mo. Tingnan mo. Ay, bago ko rin. Adonis. Ikaw, ano pangalan mo, brother? John Lloyd.
ang mga pangalan. O, naniniwala ko, brother. Pumunta kayo dito kasi meron kayong problema rin sa family. Tama? Naniniwala ko may problema kayo sa family nyo. Pag uwi mo ng bahay, ariin mo, solve na yung problema nyo sa pangalan ng Jesus, ha? Validation, ha? Amen? Ganun parati ang diskusyon natin. Tama po. Ganun parati. Kaya sabi ko sa nanay ko, Nay, sana nanay ko, huwag ka na mag-alala kay Joe, sabi ko sa nanay ko. Hindi na siya nakakatulog yung nanay ko, sa kakaalala sa akin kapatid. Sabi niya, hindi ako na. Okay? Maniwala po tayo? O, huwag na mag-alala. Punta tayo sa pang-apat. Faith has emotional, mental, psychological, and spiritual conviction. May conviction parati yan. Nung pumunta si Brother Alan dito, may conviction siya. Sabi niya, Brother, parang hindi pa naituro sa amin yung tinatalakay mo yung iba diyang subject matter sa akin. May conviction siya, kaya pumunta siya rito. Ibig sabihin, meron siyang mapupulot, meron siyang matututunan. Emotionally, mentally, psychologically, and spiritually sa pangalan ni Jesus. Kaya, dali-dali siya. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi, pagkatapos ng meeting namin, 3 hours sila ng meeting. Dali-dali siya pumunta rito. Nagmamadali siya. Maabutan niya pa tayong lahat. At salamat kay Lord. Nakapakinig siya ng mabuting balita. At ang tunay, pagamat nakakalimot pero may conviction na nagtatanong siya parati ng gawain. 9 years old. 9 years old. Minsan hindi na siya pinapatay ng anak niya, pero may conviction. Siya mismo may initiative na dumalo sa gawain ng Diyos, makinig sa Diyos. Sa kabila, kasi 9 years old na sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Bakit? Sino nang kukonvict sa kanya? Ang Diyos at ang salita ng Diyos. Tama? At yung presence ng Holy Spirit, yan din ang nagbibigay ng malaking conviction sa atin. Kaya nga tayo tumatalakay ng ganitong subject matter. Tama ang pinuntahan mo. Tama ang pinuntahan mo. Romans 12, verse 2, Brother Emel. Matalakay pa natin yung healing at miracles. Pagsasabihin mo mamaya. Romans 12, verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sagibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yung Word of God, kinukonvict niya ang marami na magbago ang pag-iisip. Sa kabila ng pagbabago ng pag-iisip, pagbabago rin ng emosyon, di ba? Tama? Tama po? Psychological, mental, emotional. At higit sa lahat, pagbabago rin sa spiritual na buhay ng tao. Can you say amen? At malakas talaga ang conviction ng Word of God. Tama po ba yun? Naniniwala po ba kayo? Tanong ng tabi mo, naniniwala ka ba sa conviction ng salita ng Diyos? Itong dalawang pamangkin na ito, busy na sila lagi sa trabaho. Kasi gabi ang kanilang, o hanggang gabi ng Sabado, may trabaho sila. Pero the mere fact po, na sinabihan ko sila, nung sila bumisita sa akin, kasi birthday po nung bayo ko na mayapa, naganda sila doon. Sabi ko lang, anak, sa 17 ha? Sa 16 ha? 17 tuloy. Natawa tuloy pamangkin ko, Panginoon. Sabi ko, anak, sa 16, huwag niyong kalilimutan. At salamat kay Lord, hindi ko alam kung sila ay nagpaalam, kung sila ay nag-agdan time, hindi ko po alam. Pero alam ko na andito sila sa kapurihan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Tama? Ang 5, Brother Elmer, hanggang 5 lang. Para pumalaw tayo mamaya sa healing and miracles. Basa! Faith must be released in order to be effective. It must be released in order to be effective. Yung faith ko, kailangan kong pakawalan. Yung faith ni Brother Alan, yung faith ni Sister Lumen, yung faith ng lahat, kailangan ibahagi natin sa iba. Para mas lalo pong nagiging epektibo sa pangalan ni Jesus. Tama po? Yung mga nagturo dito, ating kapwa, kung ibabahagi mo sa kanila.
Tama? Sagot po tayo. Kaya nung sinabihan ko si Kevin, sabi ko, Kevin, anak, siguruhin mo na marami kayo. Nag-heart like siya, sabi niya, opo. At tinupad naman yung pag-uusap namin. Nice one. Sa inyo lahat, naglangal. Nice one, ha? Pero na labing tayo. Umiiyak na kami na yun. Sinasabi niya. Umiiyak na yung siniyak namin. Kasi sinabihan siya, bakit tinakpantalon? Sino may sabi siya? Si Lord, kaya ang nagpalit ng paltay. Umiiyak pa kanya namin. Ang pipiliin ko, anak ng Kristiyano. Christian siya, Christian ako, Kristiyano ko. Kristyanan sabi ni aming Christian, bakit naman sinihin ko rin Christian? Ang ito'y namin niya kanina. Sabi niya sa akin, sige po, sabihin. Kung ako'y asawa. Christian, sabihin na. Sabihin na. Praise the Lord. Bakit? Praise God. Kasi ginagamit siya sa Great Commission. Pero pwede rin yan. Mark 16, 15 to 16 na lang. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng pinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, dagapot ang hindi sumasampalataya ay paparusahan. Yung mga alagad, inatasan ng Panginoon. Tama po? Na magsihayo. Magsihayo, meaning ibahagi yung buhay pananampalataya o buhay paglilingkod nila sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Tama po? Sagot! Amen. Sabi sa lahat ng kinapal. Sa lahat ng kinapal. Effective ba? Effective ba? Opo, mga layman sila pero ginamit sila ni Lord eh. Effective, nung sila'y kumilos, nung sila'y gumawa. Hanggang sa panahon natin ngayon, kasama tayo, nabahagi na nito. Tama? Ngayon, ibabahagi mo rin sa iba, sabi ni Sister Jessa. Babahagi mo rin sa iba, share mo rin sa iba. Yung buhay paglilingkod at buhay pananampalatayang tinanggap mo, hindi mo sasalilinin para mas lalo maging efektibo at mas lalo kang biyayaan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Again, nasa 1 Corinthians 12, 9 to 10. Book of St. Mark, 2/3. Bilisan ko ng konti. Magtatapyas ako. Si Sister Jessa nagtapyas, si Brother Robert nagtapyas, si Sister Claire sobra sa tapyas ng kanyang halos 30 minutes lang siyang nagtok, sobra sa tapyas. Magtatapyas ako 2/3 ng book ni St. Mark ay tumatalakay sa healing and miracles. Nagkakaintindihan po? 2/3. Pero prior to that, o bago ang lahat, what is healing? What is miracles? Halos parehas po ng meaning. Parehas lang talaga eh. In Christian theology, the gifts of healing and also the gifts of miracles are among the spiritual gifts listed in 1 Corinthians 12:10. Can you say amen? Amen. Extraordinary charism. Di pangkaraniwan na kaloob ng Diyos. Tama po? Nung panahon ng pandemya, lahat halos yung humingi ng panalangin sa ating live stream. Nung panahon ng pandemya, hanggang ngayon to. At marami sa kanila, tinamaan ng COVID. Yung kapatid ko, si Jane, yung pamangkin ko, si EJ, dinala pa sa St. Luke's. I personally, nagka-COVID. 1 week ako hindi lumabas. Nandun na ako sa kwarto ko, sa rooftop. Hindi ako bumababa. Hinahatiran ako ng gamot. Pero halos wala nakakalam. Ako mismo tinamaan ng COVID. At halos lahat ng humihingi ng dasal at panalangin nung simula ng live stream, by faith, nakaranas ng healing, nakaranas ng miracles sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At
yun po ang naging dahilan. Kaya mas lalo tayo nagpatuloy na magpursiging magkaroon ng gawain. Hindi tumitigil si Kuya Angay, pag si Brother Robert, tumatawag sa Christ the King. Kuya Angay, paulit-ulit ang pupunta rito. Hindi nila tinitigil. Naranasan natin mismo, naranasan ko mismo, na pag hindi nagpatuloy ang gawain, lahat tayo maapektuhan. At ayaw natin magsara ang church. Tama po? At hanggang ngayon, sa biyaya ng Panginoon, bukas na bukas ang ating ministry, ang ating church, at sa biyaya ng Diyos, hanggang ngayon, maraming tumatanggap ng galingan. Maraming tumatanggap ng galingan. Sa pangalan ng Jesus. May we say, Amen. Steps. Okay na yung brother. Punta tayo sa steps. Tatlo lang ang ibibigay ko, steps. Para maranasan natin yung healing, yung himala. Number 1, ang prerequisite. Number 1, ang dahilan. Dapat puspos tayo ng Espiritu Santo. Sabi sa kami mo, mapuspos ka nawa ng Espiritu Santo. We need to receive the baptism of the Holy Spirit. Bakit? Lahat ng tinatalakay natin, galing yan. Tama? Kaya importante mapuspos tayo lahat. Tama po? Importante, pagsabi sa kami mo, importante mapuspos ka ng Espiritu Santo. Gagamit ako ng illustration dito. Purihin ng Panginoon. Naniniwala ko lahat tayo puspos. Pero, gagamit lang ako ng isang taong puspos ng Espiritu Santo. Si Sister, taga-El Shaddai. Taga-El Shaddai ito eh. Si Sister. Taga-El Shaddai. Naniniwala ko na puspos siya ng Holy Spirit. Naniniwala ko, puspos siya ng itulong mo yung katabi mo. Mapuspos ka nawa ng Espiritu Santo. Tama? Binasa na ng Sister Jessa yung Acts 2:4. Ito na lang, John 20:22. Basa ba kayo? At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanya'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Hiningahan sila ni Lord at ang sabi ni Lord, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Receive the baptism of the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Sabi mismo ni Jesus. Nagkakaintindihan po? At nangyari, tumanggap ng maraming kaloob ang mga alaga sa pangalan ni Jesus. Tama? Number 2, the steps. Number 2 na steps. Ginamit ko rin ni Sister Jessa. Itong talatang ito, gagamitin ko rin ulit. We need to grow in the grace and knowledge of God. Gusto mong gumaling? Kailangan mo ng kaalaman, ng karunungan, at kailangan natin ng kagandahang loob ng Diyos. Gusto mo ng himala? Kailangan lumabog tayo sa biyaya, kagandahang loob, kaalaman, o karunungan galing sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Tama? Amen. Doon tayo dapat mag-grow. Can you say amen? I personally, kami, ng mga leaders nyo rito, including Sister G, kayong lahat, na ginagamit na ni Lord, pati sa family nyo, sa office nyo, o kahit saan man. Alam nyo, hindi naman tayo ng elders. Halos lang na sila ay mga bata. Millennial disciple, kung tawagin. Okay? At itong mga millennial disciples na ito ay nagpapatuloy, nagpupursigi na malaman ang kaalaman patungkol po sa salita ng Diyos. At hindi naman po kami na-disappoint si Sister Lumen. I personally hindi ako na-disappoint na pagtokon sila. Kasi meron tayong alam, hulihin ng Panginoon, na yung kaalaman na yun, na nalaman natin, ginamit sila ng Panginoon. Tama? Ginamit sila ng Diyos. Ng Diyos, ha? Sabi mo sa katabi mo, lumago ka nawa sa biyaya at kaalaman. Mas up. Ito, purihan ng Panginoon. Naku, naka-live tayo. Mahirap pang kitin yun. Sabi nyo, mas upgraded pa sila kaysa kanila. Pero the mere fact na ikay nagpakababa sa sinabi mong yan, ikaw din upgraded. I-upgrade ka ng Lord. Humility, brother, ha?
purihin ng Panginoon, lahat sila nakapagtapos ng pag-aaral. Maganda talaga, bentahin talaga, na ang isang taong naglilingkod din kay Lord, talagang mas madali silang maka-adapt. Sabi nga sa Sabiasa, mas madali silang maka-adapt. Ha? At salamat talaga kay Lord. Pero salamat din kay Lord. Millennial disciple. Lahat sila millennial disciple. Kaming dalawa, anong tawag sa amin? Thunders disciple. Thunders. 2 Peter 3:18. Isang talata na lang, o rather isang pagninilay na lang. Isang pagninilay na lang, purihin ng Panginoon, na tayo nadako sa activation ng healing and miracles and faith. Tama? Hindi ko na tatalakayin yung datapwat magsilago kayo. Ito na lang, pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo na siyang tagapagligtas natin. Sa kanya galing yung grace Sa kanya galing yung knowledge. Di ba? Sagot! Amen. Sa kanya galing yung grace at sa kanya galing yung knowledge. Kapatid, yung bagay na wala ka, maaari pa rin ibigay ng Diyos sa iyo ngayong gabi ito sa pangalan ni Jesus. At ang pangatlo, yung mga may kaloob na at yung wala pa, purihin ng Panginoon. Gusto mong gumaling? Gusto mo nang himala? Pangatlo, eto. We need to step out of faith. Believing that when you pray to the sick, they will be healed. Amen. Step out of faith. Maniwala ka, yung pinag-pray mo, gagaling. Ang prerequisite, by faith. By faith. Isa sa kaloob din ni Sister Lomin ay give of healing. Lahat naman tayo, pinagkalooban nito kung may faith ka. Umakbang ka. Tama? Umalis ka sa ahon. Sa comfort zone. Tama mo? May hirang Panginoon. Kaya lahat ng malilians dito, kasama na kayo dyan, hindi mo namin kayo abot, kayo nanonood sa live stream, abot kayong lahat ni Lord. Step out by faith. Kasi kayo, abot ni Lord. Tama? Mark 16:17-18, Brother Elmer. At lalaki ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. 18. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsisinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Listen to this, Basahin mo to. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisipaggaling. Ipapatong nila yung mga alagad. Ngayon, pati ikaw, di ba alagad din ni Lord? Naniniwala ba kayo? I pray lahat ng malihans ninyo, kahit wala kami, kayo na mismo ang gagamitin din ni Lord para magpagaling. Ayaw sa inyong pananampalataya sa Diyos. Napakarami ng himala ang aming nasaksiyan. Brother Alan, Sister Blumen, buwatan magkakasama kami sa dati nating community. Napakarami ng pinagaling, napakarami ng himala ang aming nakita, nasaksiyan at naranasan sa pangalan ni Jesus. Hindi na po mabilang. Tama po? At magpapatuloy pa yan. Tama po? At pati ikaw ay tumanggap na rin mismo. Arinawa, pati yung family mo. Pati yung miyembro ng family mo, tumanggap na rin ang himala at kagalingan ng kanilang katawan at buhay. Including my brother na nasa hospital. Amen. Jesus. Amen. Diba pinatatalo ni Brother Robert? Pinahahangpang niya, pinatatayo niya yung mga kabataan dito kanina. At sabi niya, hawakan niyo yung kamay ko. They step out of faith. Yung sinabi ng kapatid, ginawa nila. Ngayon pa, kasumunod ka, by faith, tumanggap ka na. Tumanggap ka na. Hallelujah. Sa pangalan ng Jesus, naniniwala po ba kayo? Okay, close na natin. Pansinin niyo itong aking conclusion.
spiritual gifts are special abilities given to all Christians by the Holy Spirit to give them power both to represent Jesus Christ and to be a channel of God's goodness. Tama po? Kaya magiging channel ka ng kabutihan ni Lord, mga magulang, mga kapatid, ha? Para malulhati po natin ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Ngayong gabi, lahat ng gustong pumunta rito, tatlo lang kami, pwedeng gamitin Sister Jessa, pwedeng gamitin si Brother Robert, Brother Elmer, bagamat sila ay nasa music ministry. Lahat ng gustong pumunta rito sa harapan, harapan namin ni Brother Alan, yung mga kababaihan, si Sister Lumin, may gift of healing yan. Muli ng Panginoon. Hallelujah. Aawit po ang ating mga kapatid. Praise God. Sipo. Alin po kayo rito? Yung mga lalaki sa aming dadaralan, ha? Mga kalalakihang elders at youth. Alin kayo mga anak. Punta kayo. Pagkat po yatas. Punta kayo mahiya. Alin kayo. Pray namin kayo ng Brother Alan. Hallelujah. Yung mga babae, kay Sister Lumin, huwag po kayo mahiya. O, Brother Alan, tulungan namin itong mga kalalakihan na ito. Sige po, aawit ang ating mga kapatid. Laging gumagano. Okay, sige ha. O, paikot. Tawag-tawag kami tayo ha.
Lord. Ay, huwag mo na kayong umuwi. Mga anak. Huwag mo na kayong umuwi. Mga anak. Pagka-closing prayer pa. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Hintayin po natin si Sister Gomel. Bago po tayo mag-closing prayer. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po, salamat. Magka-closing prayer po tayo. Purihin ang Panginoon. Ako na lang kumanan mo. Sa iwan mo ba? Tayo po closing prayer. Father, in the name of Jesus, minsan pa kami po'y lumalapit sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng kaloob na tinanggap na o patuloy na tinatanggap ng aming mga kapatid na ito. At salamat po, Diyos, magpapatuloy ito hanggang sa iyong pagbabalik. At maraming salamat. Kami pong lahat ay tumanggap na ng iyong pagkilos, ng iyong paggawa in all aspects and areas of our lives. To God be all the glory in Jesus' mighty and powerful name.